Sa araw na to, andito po kami sa Purok Langka, Katanggawan, General Santos City at kasama namin ngayon yung na-feature namin mga 2 years ago na si Sir Denden Gatan. Kaway-kaway Sir Denden. Yan. Ayan, sa magang ito po mga idol, pag-usapan natin mga idol dahil sa kanyang diskarte dito sa ating likuran. Kung makita nyo po mga idol, ilang beses na po siyang kumita ng milyon-milyon mga idol. Ayun. So partner, tanongin natin si Sir Denden. Sir Denden, ano ba ang nagbago nung na-feature ka namin? Kasi talagang inspired ka na puntahan kami at i-meet kami ulit eh. Una-una, before ako mag-start, nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa kasi nagbigay ng pinakamalaking opportunity dito sa amin. Oo. Kasi dati, from the scratch, wala talaga. So, yung gift preacher nila ako, yun, maraming mga dumating na mga blessing na dito sa amin. So, nagpapasalamat ako sa iyo, sir. Sa iyo, sir. Thank you po. Dahil sa pag-feature nyo sa akin. So, ito na ngayon. Hindi pa umabot ng 2 taon na nag-meet up yung sinasabi natin, nag-meet up yung farmer and then the buyer. So, nagbigay sila ng daan sa akin na meet up ko yung mga buyer. So, yun ang magandang balita doon na yung buyer talaga, sir, importante talaga sa farming. So, yun po. Thank you po talaga sa inyong dalawa. Ayun. So, Sir Den, bakit langka at saka paano mo na-earn yung millions mo dito sa farming gamit lang itong langka na to? Una-una magtanim muna tayo ng langka. Kailangan talaga, ang pinakamahalaga is yung scouting. Ano yung dapat na itanim natin? Kailangan natin i-considered. Kung meron mga tanim na aabot ka ng 5 taon, tatanim ka dahil yan yung uso ngayon. Pero hindi mo pala alam, 5 years magbubunga. Ibig sabihin, mag-start pa siya ng bunga. Hindi marami, kunti pa lang, tag-1, 2, 3. So kung sabihin mo madami, it takes 10 years to 15 years bago siya kikita ng malaki. So talo tayo dun sa time. Yes. So ang pinakamaganda, mag-scout tayo, ano yung mga tanim na within 1 year lang or 2 years lang, mag-start na para pag 4 to 5 years, ano na siya, volume na yung natin, yung mga tanim o yung mga bunga. So yun. So, bakit langka? Bakit langka ang pinili ko? Kasi based sa mga scout ko, sa yung pagre-research ko, si langka is parang niyog. Walang huto magbunga. Langka, ito yung prutas na fruits and vegetables. Ibig sabihin, prutas na, vegetables na. Pag vegetables, ibig sabihin, daily needs. Araw-araw, kinakain natin. Ano bang produkto ng vegetables? Nasa langka, ginagawa nating ginataang langka, salad na langka. As usually sa mga brothers and sisters natin na mga Maranao, Maguindanao o Tausug, favorite nila tong gulay na langka. So dun pa lang malaki na yun na market. And then yung mga Ilonggos, Bacolod, Negros, Visayas, paborito din ng mga Ilonggos ang langka. At sa mga So, makikita nyo yan, kahit saan kayo nakarinderya pumupunta, meron talagang ginataan langka. So, ibig sabihin, may market ang langka. Pero ang tanong ko, sino yung mga growers? Ayun. Sino yung nagtanim? Yung baka yung tanim natin nasa backyard lang, kumbaga, wala talagang nagtanim ng plantation. Yung iba makita nyo plantation, pero sa langka, nasa likod ng bahay. Pero kung sabihin natin, na yung maramihan, production, wala talaga. Nasa bakal. Yung nakikita natin yung gahabal-habal. Sila yung nangungumpra lang. Pero kung sabihin natin volume, wala. So that's why, yung sa vegetables pa lang, parang short na yung, hindi nag-meet up yung demand at saka yung supply. Kulang sa vegetables pa lang. Pero sa fruits, yun ang pag-uusapan natin na maganda. Kasi sa fruits pa lang, meron akong, sabi ko nga sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mami-meet up yung sino yung buyer ng langka. So ngayon, may nakausap ako, pumunta talaga sila dito. By the way, hi to Mr. Zoe and Ma'am Tina. Hello po. Sagrex, Davao, at saka si Sir Jonathan. So sila yung pumunta dito, si Sir Zoe, kasi nalaman nila may langka ako. And then nagulat sila na may plantation pala ng langka dito sa Jansan. So, pumunta sila dito. Sabi niya, sir, sino ba ang nagturo sa'yo? Bakit ka nagtanim ng langka? Sabi ko, nainganyo lang ako sa mga nakikita ko sa Facebook. At saka, nakita ko rin si Sir Manny na nagtanim ng langka, kaya nagtanim ako.
Ang sabi niya sa akin, sir, alam mo, ang swerte mo. Kasi itong tinanim mo, ito yung kailangan namin. Alam mo ba, sir, 97% ang deficit namin sa langka. Kumbaga 3% lang yung umaabot dito sa amin. Kagaya ngayon na araw, 60 tons ang kailangan namin. Deficit yan. O, kasi sa langka, 97% yung deficit namin sa langka. Kasi wala kaming makita na langka. Ang pinakamasakit, sir, hindi kami bumibili dito sa Mindanao or kaya dito sa inyo, dito sa atin, kasi wala ngang volume. Bumibili kami ng langka is from Thailand and from Vietnam pa. Nag-import kami ng langka because walang langka. So, sir, nakapaswerte mo na nagtanim ka ng langka kasi ito ang kailangan namin. Oh. By the way, by bricks level ang tinatawag. Kasi ang langka natin, ang binabasihan din nila, isa sa consider, yung tamis. Yung tamis ng langka natin na Magnolia, yung native, nasa 15 to 18. Kung mainit, kasi pag mainit kasi ang langka, sir, mainit yung panahon, the more siya matamis. Okay. Yung bricks level niya is 18, yung bricks level niya, yung pinakamatamis. Based sa record sa kanila, Yung sa Magnolia. Yung Magnolia native, oo. Yung sa Thailand, yung bricks level ng Thailand, umaabot sila ng 20 to 22. So yun, kaya doon sila nagakuha ng mga langka, doon pa, nag-i-import pa sila. Oo. Kasi yung product nila is turon. Turon. Yun, yung Sagrex, turon yan eh. So doon sila bumibili ng ano sa Thailand. So yung nalaman nila nung nagbunga na itong nag-sample kami doon, mga twice na yata kami nagpadala doon ng bunga. So yung bricks level ng ng langka ng Aviark is umabot ng 25.5 yung bricks level niya. Paiba-iba yan eh. Yung tamis. Yung tamis niya. Yung last yata umabot ng 31, yun ang pagkasabi ni sir sa akin, yung pinadala ko. So 31. So ibig sabihin, competitive siya. Hindi lang dito sa atin, local market, competitive siya kasi export ang Sagrex eh. Ibig sabihin mo Sagrex is from, nag-import sila, nag-export sila sa US, Canada, Australia, Dubai, Europe, Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia. Yun yung mga Germany, yun yung mga country na existing na gina-market nila. So, base yung langka, yun na nga ang sabi nila. Hindi, ang kailangan nila is yung, marami kasing product yung langka eh. Ginagawa nilang ingredients. At saka ginagawa nila yung fresh fruits. Marami, meron pang dried langka. Marami yan eh. So sa kanila, anong tawag yan? Pang ingredients lang sa turon. Kasi nga, walang supply. Ang gusto ni Ma'am Tina, ang sabi niya sa akin, kailangan natin makikompete kasi mataas yung bricks level. Kailangan natin mag-involve sa fresh fruits. Okay. So sa fresh fruits, alam niyo naman sa SM, meron tayong mga fresh fruits doon na daily, bago. So yun, nangangailangan yun sila ng mga fresh fruits sa langka. The problem is, andyan na yung, sabi ni Ma'am Tina sa akin, ito yung market natin, world, ito. May pera sila, malalaki yung mga economy nila, pero ang need nila pagkain. Ngayon, may PO sila sa amin, nag-order sila sa amin ng fresh fruits. Ang problema, balik tanaw, sino ba yung grower? Sino ba ang nagtanim ng Aviark? So wala pa. Wala pa. Meron siguro paunti-unti na lang, o paunti-unti pa. So ganun kalaki. Imagine sa ingredients, 97% deficit. Yung fresh fruit, 100% deficit. Dalawang product pa lang. So ganun kalaki. Sabi nga din, wala pa nga nakapag-deliver sa amin dito ng 5 tons or 10 tons. Wala eh. Wala pa naman Sa fresh fruits. Sa fresh fruits. Wala eh. Andyan yung market, ang problem, walang grower. Magkano ba ang fresh fruits at saka yung panggulay? Yung panggulay, actually yung panggulay is local market lang. Palagay natin, Cebu, Bacolod, o dito lang sa atin, or Manila. Pero si Sagrex, yung isang buyer ko, sabi niya sa akin, nag-usap talaga kami, mag-involve din sila sa panggulay. Ang problema lang, wala pa talagang supply. So sa panggulay, yung kuha lang dito sa amin, parang 6 pesos per kilo. Yung kuha namin dito. Kasi sa langka, kailangan mo ititining yan eh. Pag titining mo, tapos yung maiwan mo lang yung pang fruits. Yung panggulay, early pa yan, ititining mo na yan para lalaki yung pang fruits.
So doon pa lang pera na yan. So sa panggulay yun, 6 pesos to 7 pesos. Pero kung sa market mo na yan, kung bibilhin mo na yan, range na yan sa 20 to 35 pesos per kilo yung yung price doon. Oh, yun yung ano. Yung sa ano naman, yung sa fresh fruits, yung langka na yung buying nila ngayon sa planta is 100 pesos yung Sagrex per kilo. Per kilo. Yun yung kuha nila sa langka na Aviark. 100. Yun. Okay. Yun. Yan. Pero dito, Dito sir, ganito. Ang langka, ang masasabi ko, ang langka walang waste. Alam nyo bakit sir? Kasi hindi pa namumunga yung langka mo, may income ka na. Halimbawa ito, 2021 ko tinanim, bago pa lang. So hindi pa siya namunga kasi 2 years pa lang siya. Pero actually may bunga na yung iba. Pero hindi pa masyado madami. Pero kahit hindi pa siya namumunga, pwede ka na maka-harvest. Meron ng hanap buhay. Nakita na. Oh, ito yun. Ito, seedlings. Seedlings. Oo. Pero sir, itong seedlings na ito, kuha ako nito, mga last year lang ako nag-umpisa ng seedlings. Oo. Kasi maraming, yung na-futures na ako kasi, maraming nagtanong, pwede ba makabili ng seedlings? Wala akong mabigay kasi hindi man ako nag-produce. So ngayon, nag-produce na ako, sinubukan ko paunti-unti. Hindi ko alam, napakalaki pala ng market. O, seedlings lang ang wala. O, information lang din ang wala. So yung na-inform ko na ganito yung market, ganito yung demand, meron palang buyer, na naging interested yung mga kaibigan natin. So sa mga kaibigan ko pa lang, halos hindi ko na ma-serve yung demand ng langka. Oo. So that's why na tinulungan ako ng Sagrex na barangay. Pumunta ko lang sa barangay na sabi nila ito si Sir Dindin, nagatanim ng langka. And then kami yung buyer. So bihira yun sa kumpanya na pupunta talaga sa farmer na nag-explain na pwede ba magtanim kayo ng langka. Kasi magtanim kayo ng langka, punta kay Sir Dindin, tingnan nyo yun doon, paano yun. Hindi kami yung babilin ng mga langka ninyo. So, mahirap yun sir, mahirap So, yun. sa long term partner, ito sila Sir Dindin kasi parang nag-angkop dun sa kanyang farm yung tinanim niya, no? Yes. Siyempre, yun yung pinaka the best part doon, no? Dito sa area mo Sir Dindin, ilang hektarya to at ilan yung tanim mo na Aviark yung tanim mo Sir Dindin, di ba? Okay. Yan, ilang hektarya to tapos ilan yung tanim mo dito na Aviark? Yung tanim ko dito na Aviark, kasi that time kasi may kamahalan yung seedlings. O umaabot tayo ng 450, 500, 450, tapos nagiging 350 yung last na bentahan ng Aviark. Medyo may kamahalan talaga. So ang nangyari dito, hindi siya bigla pagtanim ko, padandahan. Pero at least a year or almost 2 years ko rin, hanggang ngayon nagatanim pa ako. Umabot na rin siya ng mga 2,000. 2,000 Wow. trees yung natanim ko. 10 hectares. Kunti lang yun kasi we considered yung sa akin kasi yung distance ko is ang pinaka the best kasi na distance ng langka is nasa 7x7 or 8x8. Yung sa akin kasi dito 5x5 lang. Yung ano, kaya medyo madami-dami, kunting hektarya lang. Nakatanim ako ng mga 2,000. 400 per hectare. Ang dami. 400 per hectare. Yung laman ng isang hektarya ko. Na langka. Langka. Oo, yun. Ayan. By the way, yung nakita ko sa ibang vlog, yung sa Leyte, kaibigan ko na si Henry. So yung vlog doon sa kanila, umaabot ng yung income ng bunga, that is bunga, is 5 million per hectare yung kita nila sa langka. Wow. Sa langka pa lang. Pure bunga, Aviark yun. pure Aviark. Oo. Sa company naman, yung sa Sagrex, yung computation ni Sir Jonathan Alcala, nasa 2 million per hectare. Yung sa akin naman, kung ako tatanungin nyo actual, 5 million, 2 million, sa akin nyo, i-consider nyo na lang kahit 1 million lang per hectare. Oo. Per year. Per year. Pero sa akin, pinakamaliit na yun na ano. Pero hindi kasama yung gulay. Pero hindi kasama ang seedlings. Pero kung sa seedlings naman, Mga ilang milyon. ayaw nila i-discuss. Okay. Pero akin, tingnan nyo na lang. Isa nito, kung halimbawa i-average ko na lang ng yung pinakamura, 250. 250 yung mga isa. So sa isang puno, nakaka-produce kami ng 400 to 500 pieces. Ganun karami. Ganun karami. Oh. Ganyan ito.
Gaya nito, yan. Oh, yan. Yan. Ah, grabe. So you consider that as 250 per isa. So 100,000 per puno yung ano, yung maha-harvest mo bawat in 45 days. Oo. So so doon ka pala kumikita ng milyon sa aalaga mo ng aviark. Hindi pa nakabunga. So doon yung kitaan talaga na malaki, yung sa seedlings. Sa seedlings po, opo. Oh. Yun po, yung hanap buhay natin sa langka, marami, kaya sabi ko walang waste. Sa seedlings pa lang, ang usapin dito is depend kung gaano what we call this. Yung gaano ka kasipag. Yes. Kung masipag ka, marunong ka magtawag yan, magdumi ng kamay. At saka dedicated ka, at saka patient, ito talagang kikitain mo. Kung the more pa talaga nung produce ka, malaki talaga ang kitaan sa seedlings. Which is sa ibang nursery, hindi nila tinuturo. Ako kailangan ko ituro kasi yung kailangan natin ng industry ng langka. Kasi ang laki ng demand. Ang problema, walang grower. We have to mag-convince talaga tayo ng mga grower na magtanim kayo ng langka. Napakalayo buhayin ng langka. So sa seedlings pa lang, kita na kayo. Alam niyo mo magkano? 250 bawat isa. If you have 200 pesos, 100 in 45 days or kaya 60 days, 2 months, 100. That is 10 million. 10 million. Oh. In 60 days. Ayun, oh. Kung masipag ka, Grabe, no? Oo. if you have to aim, hindi na lang lang tayo. Kung halimbawa mag-aim lang, projected tayo ngayon. Oo. Kung mag-project ka ng 100,000 seedlings, 100,000 seedlings kung i-times mo sa 25, that is 25 million in 60 days. Kung if mo ka pa talaga ng 1 million, 1 million seedlings in 60 days, that is 250 million sa seedlings pa lang. Grabe, ang dami na Oh, yan. ganun. Ilang Pero hektarya na yan? balik lang tayo sa kahit wala kang lupa, backyard mo lang kahit isa dalawa nagtanim ka doon sa backyard mo. Kunan mo ng seedlings, may income ka pala ng mga 100,000 o 50,000. So it depends sa atin depende yan sa atin kung dedicated tayo, kung ano na considered. So hindi pa namumunga yung langka mo, may pera na pala sa langka. Ayan. Oo. Maliban sa langka, Sir Den, ano ang meron dito sa 10 hectares mo na farm? Sa farm, ganito yan. Yung hindi nyo pa ako gi-future, parang wala akong direksyon. Basta nagtanim lang ako. Hindi ko alam na kalaki pala ng market na pinasok ko, na nag-aabang sa akin. So ang nangyari, akala ko walang naniwala sa akin. Yung pala, ang laki. Nagbago talaga lahat. Kasi una-una, hindi lang pala langka ang may market. Pati kalamansi. Seedlings ng kalamansi, magkano ba yan? 25, 35, 45. Kung sisidlingan mo siya, habang nagabunga siya, kulang ng market, pera na. Si avocado, yung malaki, kagaya yung na-future nyo, si Jovan. Si Jovan, meron siyang 1 kilo per bunga, per piece. So magkano ba ang kilo ng 1S ngayon? So malaki. So sa seedlings pa lang ng avocado, palagay mo na lang, benta ni Jovan, 350. O ganun ba? Hindi ko alam kung 350 or something that. So kung 1,000 pieces, meron siyang 350,000 in 60 days. So sa seedlings pala, malaki na. Yun lang sa mga nursery, hindi lahat hindi lahat. Sa nursery, kung sino yung pupuntahan mo, kung ano yung produkto niya, yun talaga ang i-endorse sa'yo. Because this is money. Ano yan marketing yan . So ano ba, Sempedac? Sempedac talaga yung i-ikunin sa'yo. Kasi yun yung ano nila . Yung sa akin po, sir, iba. Yung sa akin, i-introduce ko si langka with the buyer. Security. Hindi yung pagdating ng panahon na, yung magbentahan kita nito, pero marami na. Ito kasi yung in ngayon. Pero ito sa akin kasi, sir, specific. May buyer talaga tayo. Si buyer talaga yung nag-encourage sa akin na, sige, magtanim ka. Kasi kami ang bibili niyan. So, si langka, yung tanim ko dito, si langka, si avocado, si kalamansi, si durian. Si durian naman, sir, ang hirap. Although marami akong durian dito, considered na very sensitive ang durian itatanim natin. Kasi usually, tingnan mo, ilang libo ang lumalabas sa mga nursery every month. Pero bakit sige pa rin? Kasi mostly sa durian, sir, madali siyang mamatay. Lalo small planting materials. Mamatayan siya. Very sensitive. Matamaan lang ng init, patay yan. Matinding init. Kailangan alagaan talaga. So, meron din akong durian dito. Yung durian ko dito, yung mga variety ko dito is Musang King.
Majority Musang King, Blackthorn o Pamplona, Puang Mani, Super Muntong, Nut Dorian, Red Prone, Kunyet, ano pa ba yung ano ko? Iba yung mga latest, yung mga durian. Rare din, oo. Yun yung mga durian ko. Kasi kinikonsidered ko na baka balang araw may kompetensya rin sa durian. So, mas better na yung advanced yung mga similya mo, upgraded na. Tama. Ngayon. Ayan, so sir, hindi ba mag-saturate ang market, 'di ba? Ngayon, 100 partner ang per kilo ng ito. Pero nahima-hima 'yon, yung 100 mga idol. 100 per Langka. kilo ng langka. Ngayon, baka magiging kasunod yan ng gaya ng rubber, nagpatanim sila kasi walang supply, mataas ang value ng rubber, and then nagtaniman ng mga tao, 'di ba, nabagsak ngayon partner. The same time, ano pa nga yung palm oil, 'di ba, nagpatanim sila dahil mahal ang presyo na bagsak din. Saging din. So, time will come, Sir Den, after 3 years, 5 years, or 10 years na productive na lahat, yung mga buyer ba natin, paano natin ma-assure na kikita Mabibili. pa yung farmer Bibili. na bumili, given na halimbawa ang isang seedlings ito is 350, syempre ang mga small farmer, mabigat sa kanila. So, do you think after 10 years, pag marami nang nagtanim, hindi ba nila i-manipulate yung market na, okay, from 100, 20 pesos na lang per kilo ang kuha nila? Yun, napakagandang question, sir, sa about yan. Yun lahat ang tanong sa akin. Yun din lahat ang tanong sa kanila. So, sasagutin ko in a short na ano lang. So, ngayon, sir, ang ginagawa namin, dahil wala talagang nagtanim ng aviark, pina-forecast sa akin ni Sir Jonathan, ni Ma'am Sir Zoe Balislaong, ilan na yung tanim ng aviark natin. Oo. So, sabi ko, ang pinakamarami na maglabas is nasa 20, 25, 26, 27, 28. So, i-forecast mo ilan yan. So, ibig sabihin, pina-forecast sa akin kung ilan. Ilan na yung nagtanim, ilan na yung ano. So, kung sabihin natin, aabot tayo ng 100 to 200,000. 200,000 yung puno na nagtanim natin. So, ilang tons yan. So, pina-forecast sa akin kung ilan. Kasi, ang sabi ni Ma'am Tina sa akin, I assure you, kung naka-accredit ka dito sa akin, bibilhin ko lahat yung mga aviark na ano, kahit ilang tons yan. We assure you na kaya naming bayaran. Pero Lahat. yung price matters. Kasi ganito, i-explain ko bakit maliit. Sa simay pa lang, yung ingredients pa lang, 97% yung deficit. Oh, Sa ngayon? Nasa ngayon, 90%. Wala hindi pa kasali ang fresh fruits na ilalagay natin sa market daily. Wala pa yun. Walang usapin doon kasi wala talagang supply. Oh, sa palagay natin, within 10 years, meron tayo doon. Pero, sir, yung tao dumadami. Yung supermarket dumadami. So, kung ilan lang yung nagtanim, kayo nga, sir, ilan lang yung nagtanim nito, short na gani. Hindi naman yung demand kasi dumadami tayo. Magpatanim tayo ni it takes 2 to 3 years bago tayo makapabunga. Yung tao sa isang taon, ilan ba tayo ang pinapanganak? Kung ratio sa buong mundo ha, sa buong mundo. So, sir, talagang deficit. So, kahit mga 20 to 30 years, sir, kulang pa rin ang langka. Ayun. So, ganun po mga idol. So, dito po sa atin mga idol, siyempre, bago po kayo mag-decide, timbangan nyo rin muna mga idol kasi siyempre, baka sabihin sa atin, hype din tayo. So, at least, dito kasi, wala ding assurance partner na yun yung stable price dahil nga, yung presyo nagmamatter kung ilan yung supply, ilan yung demand. Okay. Sa ngayon, medyo kulang demand, kaya medyo mataas. Pero, kayo po mag-decide. Yes po. Oh. Actually naman talaga, kung tutuusin partner ako, na-inspired ako dahil nga totoo yung mga sinasabi ni Sir. Nakita naman natin na mayroon tayong short-term na mga farming, may mid-term na farming, tsaka long-term na farming. So ito kasi nabilang ko to sa long-term. So in the future talaga, sa ngayon, ang mga most of the farmers, most of the persons na interested sa pagpa-farm, they are securing the food security. Kasi yun ang pinaka-problem talaga sa atin sa world eh. Yun ang pinaka-challenging sa ngayong part. So ngaya nga, si Sir Den, no, nakita ko din yung advocacy niya na ini-inspired niya din tayo na magtanim tayo. Kasi in the future, na-foresee na nila eh, na ganito ang mangyayari. Magiging talaga ng shortage. Ngayon pa nga lang shortage na. So nakita ko partner kasi, shortage, meron kasing processing plant. No? Isa sa mga ways yun
na ipaprocess yung mga product, no problem sa pricing pag ganun, pag may processing ha, sa pag-ikot-ikot natin. Pag ano yung classic product mo, pag nag-value added na yan, pag may Sureball. processing, walang fluctuation ng pricing. Meron man, napaka-konti lang. So yun yung pinaka the best part na ito sila Sir Den, no? Na ano talaga partner, nakaka-inspired dahil naswertehan partner sila ang nagumpisa sa Aviark na pagtatanim sa kanya yung pinakamarami. Sa tingin ko partner ngayon dito sa Gensan, siya yung pinakamarami sa Gensan. O sa ating area. So talagang nag-start kasi bakit Aviark? Dahil nga ang Aviark sa tingin ko pinakamataas at nabasa ko din sa sa research na isa sa mga pinakamatamis sa buong mundo na langka. Mataas ang bricks level. Mataas ang bricks level. So pwede siya i-compete sa buong mundo. So pwede tayong pagkukunan ng langka sa buong mundo. Kaya magkakaroon ng shortage. So sa mga nagpanood namin, this is your chance. No, nakita nyo na uninspired namin kayo na magtanim din kayo ng mga langka dahil nga pwede siyang vegetable, pwede din siyang fruit. No? So yun, sir, tama ba siya din? Tama. Oo. Competition about sa naman, sa labas. Kasi magki-compete tayo Globally compete. Hindi lang tayo sa local. I-compete tayo sa buong mundo. Kagaya nito, merong Vietnam, merong Thailand. Nag-produce din sila ng langka. Yun lang ang advantage natin. Siguro sa ngayon, tayo yung pinakamatamis. Ngayon naman, halimbawa, i-market mo siya sa ibang bansa. Oo. I-market mo siya. Siyempre, tayo yung pinakamatamis. Tayo talaga yung kukunan. Tama. Ang problema, uorderan tayo nila. Ang problema, meron ba tayong supply? Oo. Sino ba ang nagtanim? Yun ang problema. Tsaka kung mamimit ba yung quality. Yes. Sir Den, ito na lang partner, para meron tayong continuation sa videong ito. Kasi siyempre, pwede ba nating kausapin yung general manager ng Yes. kumpanya, sir, na nagpa-process nito para ma-feature din namin sila. Yes. Para yung mga gusto mapunod sa inyo Yes, tama. at gustong bumili dito, siyempre, makita nila na, ma-foresee din nila na, May totoong kayang-kaya buyer. nga. Meron talagang market at hindi tayo magpo-problema. In the next 3 to 5 years, matagal yun sir din no? Yes. 3 to 5 years ang aantayin mo na talagang full bloom, full harvest na napakarami na bunga. Yes. So, pwede sir din? Yes, talaga, oo. Sana Invite papayan. ko kayo. O sige, tsaka, Doon tayo sa planta. ayun, so pupunta tayo doon sa, abangan nyo yun Ayan. So bago tayo magtapos mga idol, maybe soon partner, babalik pa tayo dito. Ikutin pa natin yung ibang farm ni Sir Den dito dahil may kambingan pa siya, Oo. may baka. Livestock yan. Livestock. Ibang gulay din po mga Yes, idol. yes. So bago tayo magtapos, Sir Den, any advice po sa ating mga kababayang OFW, yung na-inspire at saka yung mga may pera, any other farmer na gustong mag-change din ng kanilang crops, halimbawa kung like rubber na parati na silang lugi sa rubber nila, medyo laborious. At the Yes. same time, other crops na short term, gusto nila na mag long term crops kagaya nito, ano po ang ma-advise niyo po? Sir, una-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga mentor ko. So, pwede bang magpasalamat muna? Sure. Sige po, Shout sige po. out. Pasalamat ako kay Ma'am Sheila, si Doc Solomon. Salamat po mga Doc sa mga tulong niyo sa akin. Sa Grex na nag-inspire sa akin na the more na magtanim pa. Si Sir Zoe, si Sir Jonathan, and then si Ma'am Elsie Ibabaw of Canada. Na siya yung nagtanim ng medyo madami. Siya yung naniwala una. So kaya nga na doon sa farm niya, pupunta rin tayo doon in the future. Andun ang pinakamaraming langka. I think siguro it takes mga 5,000 na langka yung nandun sa kanya ngayon. So advice ko, una-una sa lahat, kung nasubaybayan nyo ako, hindi po talaga ako farmer. Naging farmer lang ako after pandemic, yung namatay si Papa. 2021 po, ito po yung totoo. 2021 lang po ako naging farmer. Hindi po ako expert sa farming. Natuto lang. Lahat ng sinasabi ko dito is based on my experience. Kumbaga, hugot lang dito na ito pala yung totoo. Pareha lang tayo lahat. Kaya nang-convince din ako. Kung sabihin nyo beginners, napaka-beginners ko sa 2021 lang. Pero itong beginners pala, itong kagaya ko, nakaka-inspire kasi nagsasabi kami ng totoo kung ano yung dapat natin itanim. Itanim natin yung pinaka-madali. Kasi tayo, hindi ko alam paano mag-ano nito Una-una, hindi ko alam paano mag-alaga. Sa labor, sa pag-alaga, sa pag-maintain, hindi ko alam. Pero nung natuto ako, mas magaling pa pala tayo sa mga, hindi man sa lahat, mas magaling pa pala tayo sa iba. So, sa lahat ng mga beginners, kaya po natin magtanim lang po tayo. Sure lang na yung itanim natin, na scout natin, na pag-aralan natin, huwag tayo sa gaya-gaya. Huwag tayo doon.
yung instinct na makapera tayo. Yung madalian lang. Yung 1 taon lang, 2 taon lang, 3 taon lang. Meron na tayong income. Yeah. Huwag talaga ng haba sa 5 years. Marami na sa Facebook eh. Marami din sa mga ibang nursery. Huwag tayong maniwala. Maniwala tayo sa mga taong nagsasabi ng totoo. At saka mag-farm visit tayo. Tingnan nyo yung mata. Tingnan nyo kung totoo ba yan. Kasi mahirap yan. Nasa Facebook, ang gaganda. Pero actually, hindi pala sa kanila yun. Tama. Kinumpra lang pala. Mga scammer. Oh, scammer. Yan, totoo yan. So, kung meron kayong time, punta kayo dito sa amin. Ipapakita ako sa iyo yung ano yung totoo. Ano yung totoo? At saka si buyer, ipami-meet up ko namin sa inyo. Para malaman niyo, farmer between buyer, magmi-meet up. Oh, kasi mahirap yung kausap mo, puro middleman. Ayun. Ayun. So, Puro napakaganda middleman. yun. Mm. Maayos yun, partner, dahil direkta ka na sa planta eh. No? Yes. So, wala nang middleman. Oh, wala So, na middleman. ayun po mga totoo mga Inday, sana na-inspire namin kayo. Sa mga nagtatanong, kanina pa kami dito, ano ba yung tawag dito sa proseso pala nito, Sir Den? Ito ang in-arching. Bakit nakahang? Yeah? In-arching ang tawag dito. In-arching, ito Oo, yung sinasabi oo. ni Sekmani. Yeah, oh, yan, ito po. Sekmani, Oo. in-arching. In-arching. So, abuyog sweet, no? Ito yung aviark. Oh. So, Kaya bang diskarte ito, partner? Oh, iba. Oh. Iba. pwede ba natin set yung bunga? Pwede ba tayo mag-visit ito? Oo, meron. Oh. Meron dito. Sige, tingnan natin. Kabitay, merong ganito mga idol para hindi siya maano, hindi siya ma-bar down. Ito yung bunga. Oo. Aba, ang ganda pala. Ito yung aviark. Bata pa. Mata pa. Panggulay pa lang. Panggulay. Panggulay pa lang. Oo. Bata pa. 2 years old. Ayos, 2 years ayos. old. Ganda. So, yun. Sana po na-inspired namin kayo mga Intay, ha? Yes. So, sa mga inspired to kay Sir Den, talagang na-inspired din Oh. kami ni partner. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din kay Sir Den. Babalik kami dito sa kanya, no? Kasi nasobrahan yung kwentuhan namin kanina na ikot-ikot namin dito yung farm niya. Napakaraming inspiring words na sinabi. Yes. At inspiring lessons in life, no? Sa pagpa-farm, kung paano ba talaga yung pagiging successful. Sir Den, thank you so much sa'yo. Sana mas marami ka pang na-inspired, no? So, mga totoo mga Inday, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagfa-farm. At kagaya ni Sir Den, no? Mafe-feature din namin kayo, mag-message lang kayo sa amin, mapuntahan namin yung farm nyo. Ayan. So mga idol, Luzon po, Visayas, at saka Mindanao, iniikot na po namin ni partner. So patuloy pa tayo mag-ikot, partner. Totoo yan. Lahat ng mga diskarte na ating mga farmer hero, inspiring stories, tips at saka techniques nila sa farming, isi-share po namin sa inyo para lahat po tayo, kahit beginner po, like ni Sir Den na pandemic farmer. Ayan, natuto ngayon, kumikita. Oh.